Boston Celtics, tinik ang Atlanta Hawks, tinalo ng dalawang magkasunod. Warriors, matutuwa sa bagong balita sa Hornets. Parang bigay na ang laro, ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Matapos ang pagsalansan sa larangan sa Eastern Conference, ang Boston Celtics ay may luho na gamitin ang huling bahagi ng regular season para ihanda ang kanilang sarili sa playoffs. Ang Celtics ngayon ay alam na hindi sila dapat magpahinga kung sila'y magkaharap laban sa Atlanta Hawks sa first round. Nagtala si DeJounte Murray ng career-high 44 points, kabilang ang isang go-ahead jumper sa last seconds ng overtime para itulak ang Hawks patungo sa 123-122 na tagumpay laban sa Celtics nitong Biyernes ng araw. Naitala ni Murray ang lahat ng 11 points ng Atlanta sa extra period para bigyan ng Hawks sa kanilang pangalawang panalo laban sa Boston sa loob ng 4 na araw na laro ng mga teams na kasalukuyang humahawak sa 1 at 10 seeds. Isang tunay na magaling na koponan iyon, sabi ng Boston coach na si Joe Mazzulla. Nakuha ni Jaylen Brown ang isang go-ahead jumper na may natitirang 6 seconds sa overtime upang dalhin ang Boston sa 122-121 lead. Sinagot ito ni Murray sa isang jumper over kay Jrue Holiday. Iyon ang depensibong pagtatapat na inaasahan ni Mazzulla. Wala kaming ibang nais kundi si Jrue Holiday laban kay Murray sa puntong iyon ng laro, sabi ni Mazzulla. Si Murray, na inilista bilang questionable na may masakit na likod bago ang laro, ipinagdiwang ang go-ahead game-winning jumper bago niyakap mula sa likod sa isang bear hug sa kanyang teammate na si Garrison Matthews. Ako lang ay itinayo para sa mga sandaling iyon, sabi ni Murray, na may shooting na 18 of 44. Ako ay isang confident guy. Nagtala si Bogdan Bogdanovic ng 24 points at mayroong 21 points at 13 rebounds si DeAndre Hunter habang nanalo ang Atlanta sa kanilang ika-4 na sunod-sunod na laro para ma-match ang longest streak ng season. Si Jason Tatum ang nanguna sa Boston na may 31 points at 13 rebounds. Nagtala ng 20 points si Kristaps Porzingis at 18 kay Brown. Sabi ni Bogdanovic, hindi siya nag-aalala tungkol sa posibleng ma-miss ni Murray ang laro. Hindi siya bumibitaw kailanman, sabi ni Bogdanovic. Kailanman. Kapag nakikita ko na parang siya ay questionable, sinasabi ko siya ay magaling. Siya ay maglalaro. Noong Martes ng araw, ang Hawks ay na-trailed ng 30 points bago mag-rally para sa isang 120-118 na panalo laban sa Celtics. Ito ang pinakamalaking comeback ng laro ng Atlanta since at least noong 1997-98 season. Ang Celtics ang may pinakamahusay na record sa NBA at nakakuha sa number 1 seed sa East. Hawak ng Atlanta ang huling pwesto sa play-in sa silangan. Ang Hawks ay haharap sa Celtics sa first round ng playoffs kung makakapasok sila sa play-in tournament na may 9th o 10th na pwesto mula sa conference. Hindi kami susuko, sabi ni Murray, nang tanungin tungkol sa posibleng ma-miss ang laro dahil sa kanyang masakit na likod. Hindi kami sumusubok para matalo. Sinusubukan namin na manalo sa mga laro at tingnan kung gaano kataas ang maabot namin. Hindi naglaro si Boston forward Al Horford dahil sa left big toe sprain. Ang Hawks ay ang nakakuha sa 4 na sunod na panalo na may depletadong lineup. Hindi naglaro ang forward na si Onyeka Okongwu, may left big toe sprain sa kanyang ika-4 na sunod na laro. Sinabi rin ng Hawks na ang forward na si Saddiq Bey ruled out na sa natitirang season. Ang all-star point guard na si Trae Young may pinsala sa daliri at forward na si Jalen Johnson, left ankle, ay hindi naglaro sa 17 games at 8 games na magkasunod. Tinawagan si Young ng technical foul mula sa kanyang lugar sa bench ng Atlanta sa ikalawang yugto pagkatapos sa isang 3-pointer ni Murray. Sa ibang balita naman, ang Charlotte Hornets ay nagtagumpay na maputol ang isang series na 6 na magkasunod na talo sa pamamagitan sa panalo laban sa Cleveland Cavaliers bago ang laro kontra sa Golden State. Sila ay may kasalukuyang record na 18-54 at nasa ika-13 place sa Eastern Conference standings.
Nang ma-injury si LaMelo Ball, naging maliwanag na hindi makakamit ng team ang kanilang buong potensyal. Sa ganitong mga kalagayan, si Miles Bridges ang lumitaw bilang leader ng koponan, nakapag-contribute ng 21.1 points at 7 rebounds bawat laro sa aspeto sa pag-atake. Nagdadala ng dosenang agility at mas mahusay na ball movement sa bola sa laro si Vasilij Hemicic, na mas nagkakaroon ng mas maraming minuto sa court nitong mga nakaraang araw. Nasa magandang kondisyon si Brandon Miller na nakapuntos ng 31 points laban sa Cavaliers sa nakaraang laro. Nararapat ding banggitin si Treman na may katamtamang 12 points kasama ang 5 rebounds at assists bawat laro. Umaasa ng malaki sa 3-point shooting percentages ang team. Laban sa Golden State Warriors, bukod sa magaling silang mag-shooting, mahalaga para sa kanila na bawasan ang mga turnovers at magtagumpay sa pagkontrol sa depensibong rebounds. Ang Golden State Warriors, sa gitna sa pagbabago ng koponan, hindi na sila katulad sa isang team na kampeon sa nakaraang dekada. Sa kasalukuyan, mayroon silang record na 38-24. Sila ay nasa ika-10 pwesto sa Western Conference standings. Isang malaking hamon na kinakaharap nila ay ang Houston Rockets na sumusunod sa kanila ng isang laro, dumagdag ng karagdagang pressure sa bawat susunod na laro para sa Warriors. Nakatanggap si Draymond Green ng isa pang ejection sa laro bago ito, nag-set sa kanyang ika-21 ejection sa kanyang karera. Tanging si Rasheed Wallace lamang ang may higit sa kanya sa kasaysayan ng NBA. Ito ay naging isang nakababahalang issue na nag-aapekto sa kanyang mga teammates, tulad sa ipinakita ni Steph Curry. Si Curry ang nangunguna sa team na may katamtamang 26.5 points, sinusundan ni Klay Thompson na may 17.4, at si Andrew Wiggins na nag-aambag ng 12.5 points bawat laro. Si Chris Paul ang namamahala sa pag-orchestrate sa offense, may average na 7 assists, habang si Jonathan Kuminga ay ang significant threat sa paint na may average na 16 points, bagaman ang kanyang availability para sa laro na ito ay hindi tiyak. Lalo pang umaasa ang Golden State Warriors sa kanilang depensa, tulad sa ipinapakita sa kanilang kamakailang laro laban sa Orlando Magic na nagsisilbing bilang plano para sa laro na ito. Bukod dito, kailangan nila ang maraming players na mag-step up offensively at layunin na maipatupad ang kanilang mabilis na transition game. Charlotte Hornets laban sa Golden State Warriors. Sa huling 4 na laro sa pagitan ng mga teams na ito, bawat isa ay nagtagumpay ng 2 beses. Ang Golden State Warriors ang nanalo sa mga nakaraang 2 matchup. Sa Hornets sila ngayon ay nakabalot sa mga injuries dahil si Seth Curry, LaMelo Ball, Cody Martin at Mark Williams ay hindi maglalaro para sa Charlotte Hornets. Sa kabila naman, tanging si Jonathan Kuminga lang ay ang naging questionable para sa Golden State Warriors. Ang Charlotte Hornets ay wala talagang pressure tungkol sa resulta sa laro na ito, na siyang ang kanilang pinakamalaking advantage. Sa kabilang banda, bawat laro para sa Golden State Warriors hanggang sa dulo ng regular season ay kinikilala bilang lubos na mahalaga dahil sa kanilang posisyon sa record, lalo na't sila ay kasalukuyang hawak ngayon ang ika-10 puwesto. Kung titingnan ang pressure sa Warriors at ang relaxed mindset ng Hornets, makikita na ang Warriors ay ang mag-uuwi sa laro na ito. Sa tingin niyo mga kaibigan, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.